guys, welcome back to Yanni's Room, Sunday Reset. Tara, pasok, feel at home. And right now, andito kami ngayon sa Flow sa China Roses. Chino Roses, Makati. Kasama ko si Mosh. Moch. Yes. Papakita ko sa inyo yung space. Una naming napuntahan to kasi kumain kami dati dito nila Maloy. Yeah, so itong Flow, like yung katabi niya ay Kakain ka ba? yung katabi niya, Hungry Homies. Tapos, sarap na food sa Hungry Homies. Pagkain to ni Kim eh. Okay, maliit lang tong Flow. Papakita ko sa inyo yung space. Yan lang talaga siya. Pakita ko sa inyo yung tattoo. Nakalagay yan, basta kisser. Na happy pride, si Kim Denta mo. Ay, Plinex. Isa pa, Mosh. Sobra din. Basta kisser. Kami lang ba yung magtropang sobrang bisexual? Kasi may boy kisser and then may girl kisser na options. Sakita namin yung basta kisser. Parang ko, yan tayo. Tapos balak na namin siya ipatat. Kakontakin namin yung artist. Magkakaroon na kami ng couple tattoo ni Mosh. Nakisabay sila, no? Ano? Nakisabay sila. Lahat na tayo may ganyan. Lahat tayo may... Hindi. Umorder kami ng premium milkshake dito. Ang flavor niya ay s'mores. Ano ba ang nasa s'mores? Marshmallow. Yes, marshmallow. Tapos chocolate. Graham. Tapos marshmallow na toasted. Ang galing-galing naman na Mosh. Ang galing-galing. So, update tayo this week. Sino walang Thursday episode? Guys, kasalanan ko. Kasalanan ko talaga. Ako yun. Pero, 2 episode naman yung lalabas this week. So, okay lang. Pambawi yun. So sorry for that. Let's just look away. Para mawala nangyari. Update sa akin ay, this week ay... Mosya, ano masasabi mo sa week na to? Parang napagod ka. Parang napagod ako. Parang loaded yung week mo. Yo! Loaded. Yeah, this week is really loaded. Lots of traveling. Lots of traveling. From QC to South. Yeah. Tsaka parang puyat. Ay, hindi. Pero this week, yes, nag-shoot ako this week. Feeling ko hindi ko naman na itatago dahil pinost na ni Tita Ruby, pero nag-work ako sa isang film kasama si Ate Alex. Wow, Ate Alex. Alessandra De Rossi. And then nga pala, hindi ko pa natitikman, si Tita Ruby. Nakalimutan kong tikman. Sorry, dumaldalagad ako. Let me. Anong recommended mo? Kagating ko muna. Damn, masarap siyang partneran ng food sa Hungry Homies. As in kasi sweet siya eh. So, kailangan savory yung food na ipapartner mo. Going back to what I was saying, nag-work ako sa film this week. Nag-shoot kami. Excited na ako na ipakita yon. Although, pine-performance anxiety ako about that. But maybe that is for another day na pag-usapan. Pero grabe, feeling ko, in a way, i-share ko rin. Nung isang gabi, ang lala ng iyakot mo. Ay, hindi pa nakwento to. Hindi pa nakwento to. Yeah. Nung madaling araw, kausap ko yung friend ko. May mga pinag-uusapan lang kami about creative kineso. Naiyak ako. Kaya feeling ko kasi naghalo-halo lang yung feelings of, yung sinasabi ko naman na I was going through a crisis lately. Hindi ko ma-pinpoint kung ano. Minsan alam ko, minsan hindi. Pero dun sa conversation na hindi ko in-expect na parang bubuho siya. Yung feeling ko naghahalo lang talaga yung performance anxiety mo. Di ba sinasabi ko sa'yo na feeling ko sobrang perceived ko lately. Baka hindi ko lang talaga, hindi matibay enough yung puso ko for that. Sobrang perceived ko lately. And so medyo may desire for me na gumanto sa pader. Tumagos, maglaho muna, ganyan. Tapos, na-word ko na siya, parang naghahanap ako nung intensity or yung desire, like yung fire inside you, na kapag may ginagawa ka, super
riled up ka about it. As in, ramdam na ramdam mo yung puso mo for what you're doing. So that's what's missing. That's what's missing. I feel. Alam ko naman na na-discover ko na to about myself na yes, importante mag-rest pero sobrang malaking help din to get out of a creative slump or clog. Ay, yung mag-create lang din talaga. Ginawan ko na to ng isang buong episode. So, gusto ko lang din talagang mag-create ulit to cure that creative burnout. Hindi ko nga alam if creative burnout. Feeling ko lang talaga parang hindi ko mahanap yung puso ko lately for the things that I'm doing. Which is, nasasad ako kasi ang daming good things na nangyayari right now. Real. So many things to be grateful for. And ayokong masayang na naman yung moments just because stuck ako in my head. That's what I'm going through. Feeling ko naman, maybe kailangan lang natin magbagyo. Joke lang. Ikaw, Mosh, kamusta ka naman this week? I feel like this week, nag-consume ako ng maraming stories. Nanood ako ng Dagitab, Sayaw ng Dalawang Kaliwang Paa, Ang dami panood ako. Queer, kasi nag-movie marathon lang ako sa bahay. Lady Bird. So, lots of great stories actually. Parang naaliw lang ako this week na kasi hindi ko pa napanood yung mga yun eh. So, na-entertain ako sa pag-consume nung ganong klaseng mga material and na-inspire ako. I guess sa topic ng creativity, parang nung napanood ko yung mga yon, medyo nagkaroon din ako ng fire. Fire na maybe create or be part of something like that. And at the same time, na-inspire ako to consume more stories like that. Ganda. Ganda. Nagustuhan ko yung Sayaw ng Dalawang Kaliwang Paa. Paolo Abilino. Kasi ano siya eh, Tsaka Rocco, di ba? parang ginamitan nila ng tula tsaka sayaw sa pag-express nung gusto nilang ilahad. Yeah. Ganda. I like it. Tsaka ang ganda ni Jean Garcia. Ang ganda. Gets ko yun. Kasi parang ang image ko lagi kay Jean Garcia ay maldita, kontrabida, tapos yung sa Shake, Rattle, and Roll, yung madre siya. Madre siya, yeah, As in, yun lang talaga image ko sa kanya. Pero nung napanood ko yun, parang, wow. Gets. Ganda. Hindi ko alam if this week namin ito pinag-uusapan or at least lately, tinatanong kami ni Kim na, anong dream role mo? Anong dream role mo? Let's talk about that. Anong dream role mo, Kim? Nag-act si Kim, by the way. Sabay kami nag-Meisner. Sabi ko kay Yani, ang dream role ko ay second lead. Yung hindi pinipili. Yung someone people will root for, pero hindi pipiliin sa huli. Yeah. Yun yung dream role ko. Bagay. Ikaw? Sinabi rin namin na parang, ay, Kim, parang kaya mo mag-Dio. May vibe siyang Dio. ng I'm Drunk, I Love You. Pinag-usapan namin yun sa second lead kasi ang rare din sa Pilipinas na yung mga second lead natin, people root for them. Unlike yung sa mga K-dramas, di ba, na parang may second male lead syndrome. Syndrome sa K-dramas. Kasi dito, parang yung mga second lead natin, parang, ay, hindi mo, parang hindi mo siya amat. Alam mo talaga kung ba't sila second lead. Alam mo, feeling ko, ang pinaka-experience ko na ng second lead syndrome sa Pilipinas ay Princess and I. Si Jao. Na hindi mo talaga alam kung sino dun sa... Si Jao. Si Prince Jao, si Khalil, tapos si Daniel. Ba't ka tumatawa? Oo nga. Yun, like, hindi mo alam kung sino talaga, kanino mag-end up. Kasi, Team ako ako nun. Team Jao din ako. Ako, Team Like, Jao Team din ako Enrique nun. Hill talaga ako nun. Enrique. Ay, hindi naging fan ata kasi ako ni Daniel Padilla nun. So, Team Gino ako. Pero gets ko yung Francis. If tama ako, yan yung best friend. Tapos, kasi nga fan ako ni Mikay dati. Fan ako ng Katniel. Oo. Princess ng Buta. Princess ng Butan, no? Sobrang, kaya nga sobrang wow nung pumunta si Catherine recently sa Butan. Parang, ayun. Dream role mo? Dream role ko. Dream role ko talaga mapasama. Dream role ko magkaroon ng romcom. Though, sinabi ko sa inyo na hindi ko alam if I have the face for that. Kasi,
Hindi ko lang, feeling ko yung dynamic na ganito, yung dapat if yung makaka-partner sobrang, as in yung pasok sa conventionally attractive. Kinikilig ako sa inyo ni Nuri. Pasok kasi sa conventionally attractive si Noor. Parang may ganong balance kasi, okay, nag-work talaga yung, hindi, parang ang sama hindi, nag-work kasi yung mga ganong dynamics. For example, Diary ng Pangit. Di ba sobrang, isipin mo, sobrang pogi ni James Reid, tapos Nadine na like ang Filipino looking. Nag-work yung ganong dynamics. Parang mutya din. Ashtin and Andres, like, may balance. But honestly, other than rom-coms, ay, by the way, sabihin ko lang rom-coms, kahit babae, kahit lalaki partner, okay lang. Other than rom-coms, gusto ko yung Lady Bird na role. Yung nanay, hindi. As in, yung kay Saoirse Ronan, gusto ko ng ganong role. Pero iba sagot mo last time, Scream Queen. Ay, wait, sinabi ko yun? Diba, sa horror, yung parang huling... Yung Final Girl, the Final Girl moment. Nagkaroon ako ng ganong short film though, Right. which is yung sa oras ng paghukom. Parang Final Girl moment yun. Spoiler ba yun? Ay. Pero yun, nakita natin yung Lady Bird Cup. Sabi ko, tangin na, gusto ko ng ganito. Ay, yung sobrang personal nung dinidiscuss na kwento. Ano yung mga ganong, ganun yung mga ganong local film na ganun yung feeling. Alam mo, somehow, may ganong binigay na feeling sa akin yung fangirl. Hindi ko alam kung sa discovery ba niya. Yung feeling sa Lady Hindi ko alam kung yung bang discovery ng reality ni Lady Bird. Kasi 'di ba parang Coming of age kasi din. growing up kasi si Lady Bird parang in a way medyo obsessed siya sa idea of growing up. Oo. Moving out. Yeah. Moving out and owning up or magkaroon ng i-own up yung sarili niya. Gusto calling herself Lady Bird, ganyan. And discovering yung the ugly side of being an actual adult nung nag-move out na siya. Feeling ko may ganong journey kasi ang pangalan ni Fangirl. Sorry, basta Fangirl. May journey si Fangirl sa pag-discover ng ugly side ni Paolo. Okay. May ganong feeling sa akin. Maybe similar vein. I think ang mas amats ko dun sa Lady Bird yung coming of age na feeling and then as in may family relationship na kinukot-kot. So para siyang canon event para sa mga babae. Yun yung feeling niya sa akin. Maybe gusto ko ng ganun, coming of age. Either, let's claim it, either mag-act ako in it or isusulat ko. Or both. Why not? Parang Let's claim it. may isa kang sinusulat na pwedeng maging ganun. Yun for us. Ay, meron akong gustong i-bring up. Yung pagbabalik ng Miss Q&A. Kasi iba impact niya sa... Hindi ko alam. Hindi mo alam. Hindi ko alam, sorry. Yeah, but it's back. Nawala pala ang Miss Q&A. Nagkaroon ng tawag ng tanghalan. So, ngayong nakagap yung tawag ng tanghalan. Parang Miss Q&A yung ganap nila ngayon. Actually, habang nag-i-air yung Miss Q&A dati, parang eme-eme lang eh. Pero, ma-realize mo yung impact niya na lagi may nag-resurface na videos about it. Oh my God, Ano nangyari sa'yo? Hindi, naalala ko sa Miss Q&A sino yun? Yung UN, and I believe it's Glenda ba yun? Ano name nun? Gemma. Q&A yun, di ba? Nagbabalik na pala ang Miss Q&A. Movie recommendation. Kasi nanood kami ng Queer. Yeah, queer. Luca Guadagnino? Yeah, Luca. Si Luke. Si Lux. Yeah, si Lux. Miss you, Lu. Lux, we miss you. Congrats sa film. Yung Queer ay 2024 pa. Pero nagkaroon ng screening dito, tapos inaya kami ni Peterson. So, nanood kami. I think you should watch kasi Pride Month ngayon. Isa yun sa mga dapat nyo panoorin. I guess at least yung feelings ko na lang about it. Ang review ko ay, meron siyang na-unlock na deep sense of yearning and me and hindi ko, alam ko kung bakit. Kasi ang intimate ng mga details na nilagay ni Direct Looks, ni Luca, dun sa film, hindi ko alam kung, ayoko kasi mag-spoil, pero may something about dun sa yung pag-entangle ng feet. Yung nakahiga sila, tas gano'n yung feet. The visualization of yearning. Yes! Yung visualization ng yearning. Ano din siya okay, so yung Queer kasi based siya sa isang book
ng author. And yung author na yun ay, ano siya, pioneer siya ng stream of consciousness na way of writing sa, I guess, sa America. Tapos, as in, yung author na yun ay known for being a junkie. As in, magte-take ng drugs and then magsusulat and then kung ano yung naisulat, yun yung ipapublish. That's why dun din sa film, obvious naman yung ganong elements. May important dun na drug, which is ayahuasca. Tas yun yung nag-unlock nung... May magandang line na gusto ko dun yung I wanna talk to you without speaking. Ako, hindi ganun kataas yung... I guess sa Letterboxd, hindi ganun kataas yung rating ko sa kanya. Kasi personally, hindi ako yearner. Personally, hindi ako yearner. Pero kasi, gets ko, may mga moments doon na feeling ko, yung mga casuals, mabobore sila sa sobrang haba. May time doon na parang nakatingin lang siya, or nag-iossi, or humihinga lang. Pero sobrang haba nung scene. Naglilinger. Oo, pero gets mo. Like, mag-gets mo kung ba't ang haba. Gets mo yung tagal nung... Yeah, tas I guess yung favorite line ko doon was, before sila mag-disappear, what's that line? Yung, I am not queer, I'm disembodied. I'm disembodied. Yeah. Ganda. Parang, you see these two characters. Yung isa naglo-long for a genuine and actual connection. And then yung another character ay, I think naka-age kasi natin yung isang character. Someone who's lost. Someone who still has so much to figure out. And then na-capture yung fear and yung yearning nila both. I love it. Ito sinulat ko to sa Letterboxd review ko kasi sanay ako sa conventional na way of storytelling. So kapag yung super artsy talaga na storytelling, medyo nahihirapan akong i-grasp. Yung queer, ganun siya, medyo unconventional siya, naka-divide siya into 4 acts. And then, kapag ganun yung story, ang importante sa akin, kailangan ko siya ma-feel. Kasi if hindi ko siya fully maiintindihan, at least naramdaman ko siya. Minsan based lang din ako sa vibes manood, and naramdaman ko siya. So, yun yung gusto ko about it. Because of that film, may mga na-chat tayo. Hindi talaga after ko. Ay, before kasi ng film niya sa'yo. Ako, after ko lumabas ng sinihan, sabi ko, yo, I am on a mission this week. Successful. Thank you. Yun lang naman for us this week. Mantra natin this week. Honestly, ilalagay kong mantra yun this week na parang, minsan kailangan lang natin ng kiss. Oo nga. Give ko rin yun. I think yun din sa akin. Minsan kailangan mo lang makiss. Oo. Ang daming nangyayari sa pagkatao mo na minsan, para masabi mo, kailangan mo lang ng kiss. Yeah, kiss whoever you wanna kiss. Go out there. Apparently, alam mo, ko, hindi naman pala ganun kahirap maghanap ng kiss. Wow. Hindi. If you just put yourself out there, if i-open mo lang yung sarili mo sa universe, like literal na open. No, if you open yourself up to the universe, darating siya. Okay. Dumating naman eh. Yeah, dumating naman, di ba? Minsan kailangan mo lamang kiss. Hindi, Happy Pride din. Pasok din yun sa Pride Month. Happy Pride. Happy Pride. Babae, lalaki, bakla, bading, tomboy. Tangina, halikan mo kung sinong gusto mong halikan. See you sa 27. May see you sa 27. Mag-host kami ni Kim. Anong schedule mo? Ano siya nga? Pwede na ba i-announce yun? Ay, hindi ko alam kung pwede na bang i-announce. Okay, pero see you sa 27. Thank you so much for doing this Sunday Reset with us, ni Mosh. I-follow nyo kami sa aming socials at Kwarto ni Yani on IG and TikTok. Dito na rin sa YouTube and Spotify. Naglalabas kami ng new episode every hindi ako tinatopak. And every Thursday, 9 p.m. and every Sunday, 8:30 a.m. And i-follow na rin ako at Yani Hatis sa lahat ng social media platforms. Mag-join na kayo sa FB community natin. Yanni's Roommates. Doon ako nagpo-post ng link sa Yanni's Mail. Doon ako nagpo-post ng updates. Yun lang. Thank you so much at sana mas maganang week na to para sa inyo. Sana mahalikan kayo this week. Bye-bye!